Saan naman kayo malimit mag-date? Mas madalas kasi kami nasa mall. So, kahit sa mall. Walang specific eh. Pero kalimitan mall. Mahilig kasi ako mag-mall eh. So, nadala ko na rin siya. Mahilig kasi ako magtingin ng mga gadgets. So, yun. Pero sa aming dalawa, siya yung mas homebody. Siya yung parang okay lang sa kanya. Over the weekend, mag-stretch back muna sa pahinga. Ako yung madalas na hindi makalis sa bahay. Ako yung mas mahilig sa Mall. Tapos sumasama siya. Oo. Pero eventually, parang gano'n na rin yun. Mahilig na rin siya. Nagyayaya na rin siya. Yeah. Pero, normal na routine na yun sa amin na parang weekly, pero kami bonding. Yun lang, mall. Papagawin namin yung taan namin pag-iikot sa mall. So, siya yung sumusunod sa'yo sa mga panahong ito. Siguro. Sa mga panahong susunod kaya, sino kaya ang masusunod? Siguro siya. Ano yung pinaka-memorable na ginawa ni James sa'yo? Pinaka-memorable, yun yung, para sa akin yung last Christmas. Kasi, hindi naman sa nangyayari ako sa kanyang regalo. Lagi ka na-explain sa kanya na ang babae, para hindi naman siya more on material things. Pero it will add after relationship nyo na merong surprise or something gano'n. Ang hindi ko talaga makakalimutan, bago pa lang kami nun, may sakit ako. Na-hospital ako kasi may asthma ako. Iba talaga eh. Iba yung pag-aalaga niya sa akin eh. Talagang halos hindi siya natulog eh. May pasok siya sa trabaho kinabukasan. Sweet naman. Nung last Christmas, hindi talaga ako nag-expect sa kanya noon. Kasi siguro na-overcome ko na gano'n talaga siya. Gano'n talaga yung ugali niya. So, kailangan, hindi na kami siya mag-expect. Siguro medyo mature na rin ako recently. Pero hindi ko rin naakala na meron siyang ginawang personalized tayo sa akin ng last Christmas. Yun yung binili niya ako ng personalized calendar namin dalawa. At basta marami siyang gift noon. At ang pinakagusto ko yung love letter niya. Ganun talaga, parang doon pa nga lang nasabi ko na, ito na yun. Parang, she's the one. Oo, she's the one. Ganun talaga. So first time na nagsulat ng love letter, Pasko. Wow. Yun yung pinaka-memorable time. Ano naman yung pinakagusto mong ginagawa niya sa'yo? Yun, pag-aalaga. Yun talaga yung gusto ko sa kanya. Sobrang alaga, sobrang asikaso. Kasi opposite nga kami kasi ako, maalaga din naman ako, pero hindi ako ganun ka. Hindi sa ganung paraan. Hindi sa ganung paraan. Kasi ang unang nagustuhan sa kanya ay, actually ang unang criteria kasi sa magiging friends ko, kahit hindi ko ka-relasyon as boyfriend, ay yung tanggap ako at tanggap yung family history ko at tanggap yung mami ko. So, ayun, si James ay siguro nature na kasi niya na hindi mahiyain na pumunta sa bahay. Yun kasi yung una ko hinahanap na maging ka-close yung mami. The best na talaga, mag-alaga. Hobbies, tsaka yung activities na ginagawa niyo together. Yun, mag-molly, manood ng TV. Usually ganun lang eh. Saka magkwentuhan. Yun madalas kahit nasan kami, hindi kami nagubusan ng kwento. Pag hindi kami nagkukwento, ibig sabihin mag-aaway kami na. Paano at saan siya nag-propose sa'yo? Anniversary namin, January, ngayong taong to. Nasa kami nun eh, sa Blue Rose sa Lipa. Namin, 4th anniversary. Ayun, nagugulat daw siya sa akin kasi hindi naman daw ako mahilig maglakad, pero nilalayo ko siya ng nilalay. Parang ina-isolate ko siya kung saan. Plano lang namin noon mag-picnic. Parang PBBT. Ayun, picnic kami dun sa Lipa. Tapos, hindi ko rin nakalain noon kasi
medyo on the rocks na rin kami nung time na yun, pero usapan lang namin na every anniversary, kung weekday yun, mag-leave kami. And spend time, the whole day together. Malayo sa mga tao, dinadala ko siya. Kasi nga magpo-propose ako. So, dahil nag-promise kami na gano'n, nag-leave ako and nag-leave ka. Ayun, memorable niya siya dahil naiyak ako dahil hindi ko na-expect. Dahil ilang beses ko na rin yung kinukulit sa kanya na wala may plano or something. Nung time na yun, hindi ko na-expect. So yun, sinabi ko sa kanya doon na ready ka na ba na i-spend mo yung future mo kasama ako. Yun, umuo naman siya. Umuo at Umiyak. Yun. Bibigyan siya ng engagement ring na hindi ko rin na-expect. At tinanong niya ako kung pwede na ba ako na makasama siya habang buhay. At syempre, ano pa ba sasagot ko? Tagal ko na inantay. Di oo, yun na yun. sino ang una yung pinagsabihan? Sino nga ba? Hindi ko maalala yung una kong pinagsabihan eh. Pero nagsabi muna kami sa mami niya. Pagkatapos siguro after ilang araw. Pero may mga friends na rin kami na napagsabihan. Ako sa office, sa inyo, nasabi ko naman sa inyo. Right after. Pero mga ilang araw pa bago namin nasabi sa mami, tumatayang pa kami. Kasi baka magulat. Sa sobrang excitement. Inisip ko talaga maalala. Pero definitely hindi mami ko. Kasi isa mami ko ay pinag-isipan pa namin mabuti. Natakot. Oo. Ginabahan kami kasi siyempre, kasunod na noon yung mga plans namin kung kailan, yung details. So, kami muna nag-uusap noon. At overwhelmed din naman ng time yun. Mala ka palagi. Oo, halata ko nga din. Blooming ka. Ano nga ba? Isa, ang alam kong pinagsabihan ko. Kagad. Excited ka na ba sa Sabado? Oh, excited na. Mixed emotions, kinakabahan din. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa Sabado. Excited. Kinakabahan. So, syempre, sa Sabado, ikakasal na kayo. Tapos yun yung magiging simula ng buhay nyo bilang mag-asawa. Ano naman ang message mo para sa kanya? Nahihirapan ako bigyan ng message sa kanya. Bakit naman? Wala na naiiyak ako na nagbibigay ng message sa kanya. Gusto ko na sabihin sa kanya, kagaya palagi ko sinasabi. Thankful ako kasi though marami kaming differences, we complement each other. So parang tinatanggap namin na ganyan ka, ganyan ako, at nakakatuwa na palagay ko, perfect siya para sa akin. Message ko sa kanya, Gigi, ito pinapromise ko sa'yo, forever kitang aalagaan. Forever kang magiging my one and only. At wala kang magiging kahati sa We thank you sa lahat. Salamat sa pagsasaga mo sa akin. Salamat sa pagtanggap mo sa akin kahit madalas mataray ako sa'yo. Thank you sa lahat ng effort mo na maging maayos yung program na to. At ayun, salamat at pakikipag-operate ka at lagi mo akong iniisip ulit. Alam ko marami din ako shortcomings na hindi naman din kasi ako perfect. Pero thankful ako na tinanggap mo ako. At yun lang. Salamat dahil hindi ka sumasabay sa akin. Pag halimbawa, nanginis ako, hindi ka sumasabay sa akin. Ganun din naman ako sa'yo, di ba? Pag nanginis ka or galit ka sa mundo, hindi ako sumasabay sa'yo. So,
ayun, thankful din ako kay Lord dahil kahit marami tayong differences, ay nagagamit natin yung differences na yun para ma-complement natin yung ugali ng isa't isa. So, in that way, nakikita ko na perfect tayo para sa isa't isa at perfect ka para sa akin. Ayun lang. I'm so excited na malaman kung ano ang in-store ni Lord para sa future natin after na event na to. Ayun lang. I love you. Mwah!